Ito na, Senador Escudero, makukulong at pinatatanggal na sa pwesto sa Senado. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako ho, dumating na ho ang pagkakataon na usapin na ikukulong itong si Escudero. At syempre, bago ikulong, kailangan tanggalin diyan ho sa Senado. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Matindi ho ito, mga kaibigan. Talagang usapan na kulong kay Escudero. At hindi lang po sa pwesto. Sa Senado, pinatatanggal itong si Escudero. Mismong bilang senador ay pinatatanggal itong si Escudero. Nako ho, mga kaibigan, para lubos nyo pong maunawaan, samahan nyo po ako hanggang dulo sa vlog na ito. Nako, magugulat kayo sa matutuklasan nyo. Dumating na ang araw ng paniningil kay Escudero. Shout out po sa lahat. Pakinggan po muna natin ito, mga kaibigan. Pwede kasamahan namin. Well, dun sa demolition job hanggang ngayon. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga-labas. Ayan, mga kaibigan, si Escudero ho. Pagkatapos nyo pong marinig, mapanood ito, sa bandang gitna ng ating pagtatalakay na ito, ay bibigyan ko po kayo ng resibo katunayan na itong si Escudero ay ikukulong at inutos na tanggalin sa Senado. Mismong senador, pinatatanggal ho. Kahit huwag po kayong aalis. Importanteng mahalaga ay sabihin ko muna sa inyo at ibahagi kung ano ang punot dulo at pinagmulan kung bakit siya kailangan tanggalin at ikulong. Ito, mga kaibigan. Sir, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir. Uy, magsisingit lang ako. Apo. Sir, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, So, sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Ang yabang ano? Ha? Hindi wala ng kredibilidad dito eh. Dati napapaniwala tayo sa kanyang mga sinasabi na mabilis at matalinhaga na pananalita. Nagagalingan tayo eh. Ba't ngayon mismo ako ang nagsasabi? Ayon sa aking pag-obserba, sa pamamagitan ng kanyang matalinhaga at mabilis na pananalita na Tagalog, noon ay pinaniniwalaan ko yan. But kung susuriin po natin, ay pawang imbento ang kanyang mga sinasabi, pinapaganda lang ang takbo ng kanyang pananalita para nang sa ganon, yung mali ay maging tama. Ay halatado ho, mga kaibigan. Ito pa ho, pagkatapos nito, ay kasunod na ang katibayan na tatanggalin siya bilang senador at ikukulong. Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition Talagang? job? Oo naman. Ay, taga-house. Di ba nga, nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung anong innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun, pumasok lang ako. Kita niyo, iyanong pasikot-sikot pa, di ba? Para lang humihingi ng simpatiya, demolition job daw. Yung ika nga paratang sa kanya. Ito, mga kaibigan. Pasensya na po kayo sa audio ko, ako'y namamalat. Ito na. Mga mahal kong taga-subaybay, ibabahagi ko po sa inyo. At itong inutos na itong si Escudero ay kailangan tanggalin muna sa Senado at kailangang ikulong. Ito, mga kaibigan, bilisan natin, kulangin tayo sa oras. Buhat sa Abante News, marami na rin pong kulom
nagtalakay nito. Ito, hindi na kailangan pa ng petisyon o reklamo para kumilos ang Commission on Election kasunod ng pag-amin ni Senate President Francis C. Escudero na campaign donor niya noong 2022 eleksyon ang kaibigan at kababayan niyang kontraktor na si Lawrence Lobiano. Ano po ang ibig sabihin? Babasahin ko po. Nandiyan ang nilalaman nitong report na ito, buhat sa Abante News. Nandiyan po sa screen, mga mahal kong taga-subaybay. Pwedeng kalkalin ng Comelec, yung kaso na yan ay pwedeng batayan ng Comelec, kalkalin. Hindi na kailangan ng petisyon. Makalintal Escuderos, tagilid sa 30 milyon donasyon. Ano ang sinasahad po dito? Mga mahal kong taga-subaybay. Ito ho, at babasahin ko ho sa inyo. Nako, ay matindi ang nilalaman nito, mga kaibigan. Nasa na? Eto. Ayon kay election lawyer attorney Romulo Makalintal, nakasaad sa subsection C ng section 95 ng Omnibus Election Code na maaaring gamitin ng Comelec ang statement of contribution and expenditure ng mga kandidato bilang ebidensya sa isasagawang investigasyon. Aniya nakapaloob din sa Comelec Resolution number 10772 para sa 2022 election at preso 11109 para sa 2005 election ng donation given by domestic corporation in a political party. Ano po ang nakasaad doon, mga kaibigan? Ito po ang huling bahagi. Nako, ay matindi ho ito. Kabilang na nakalagay na ang parusa sa sino mang mapatunayang may paglabag sa election code ay pagkakakulong ng hanggang sa 6 na taon at perpetual disqualification para sa anumang posisyon patungkulan sa gobyerno. Maliwanag po mga mahal kung taga-subaybay. Nako po, ay matindi ho. Na-reaction po dito sa binahay ko po sa inyo. Ano man ang inyong salubin, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo. Napakaliwanag po dito, inutos nitong ayon sa binahay ko po sa inyo ay pwedeng kalkalin at pwedeng kasuhan, pwedeng tanggalin bilang senador itong si Senador Escudero upang ikulong at kasuhan tungkol dito sa kanyang kinakaharap, mga kaibigan. Naku po, abangan po natin mga kaibigan kung ano ang kahinat ito, isang kahinat na nito. Saan like po sa video na ito, bye-bye, palakpakan.